Um, maraming salamat po, Tay. Unang-una, kami po, no, on behalf of the Philippine National Police, we would like to express our utmost gratitude to our Commander-in-Chief, Mayor President Rodrigo Roa Duterte, sir, for all the help and financial help and lahat na po ng ibinigay ninyo, mentoring sa atin pong kapulisan. Hindi po namin makakalimutan ang lahat po na nagawa ninyo, lalong-lalo na po sa kapakanan ng ating mga kapulisan. Unang-una, we called it the golden era of the Philippine National Police kasi unang-una po, dahil dito po natin nakita yung pag-angat po, no? Hindi lang po ng ating sweldo, hindi lang po ng kabuhayan ng ating mga kapulisan, kundi po sa lahat po ng aspeto, no? Lalong-lalo na po sa ating mga equipment. Actually, it was only in this administration that the funds were maximized to buy equipments, be it on the air, land, and water assets, no? So, yun po ang isa sa pinagkaiba sa mga previous administrations dahil nakita po natin na talaga pong ibinigay yung atin pong equipments, lalo na sa aspeto po ng shoot, ibig sabihin sa ating pong firearm capability, sa move, sa atin pong mga sasakyan, either air or water assets, and sa atin pong communicate. So kasama na po dyan yung atin pong mga radios, yung atin pong investigative equipment, no, that made this organization very, very effective. So wala ka nang dapat hanapin pa, no, kasi lahat naman ay binigay na sa atin. So ang gagawin na lang po ng ating kapulisan is to repay back, no, yung lahat po ng ibinigay, hindi lang po ng ating Pangulo, kundi po yung inaasahan na dapat ibigay ng ating sambayan ng Pilipino, which is to serve and protect our community to the best that we can. So yun po ang talagang nakakaiba po. Kasi unang-una, he has been a father, he has been a brother, and a mentor to all of us. Hindi po niya kami pinababayaan hanggang sa huling araw po ng kanyang panunungkulan. Yes, knowing the President, I have been with him for the past more than 20 years. Talagang napaka-disciplinaryan po nito. He never tolerate, no? He never tolerate the wrongdoing of any men in uniform, lalong-lalo na po sa pulis. Pero pagdating naman po sa pagbibigay ng ayuda at saka pagbibigay po ng awards, he always see to it that all your accomplishment, even simple things like yung panguhuli lang ng napakasimpleng mga holdupper, mga ganyan, he always see to it that everyone is properly rewarded, no? So, alam nyo, bilang isang pulis kasi, lalo na pag nasa mababang ranggo, a tap at the back is enough, no? Lalong-lalo na sa isang katulad ng ating presidente who always seeks, no, the welfare of our men in uniform. At yun pong isang napakahalaga po sa isang men in uniform na makita na ang pinakamataas nating leader ay siyang gumagabay at hindi niya pinapabayaan ang atin pong mga kapulisan. Unang-una po sa atin pong pinakatatay, maraming salamat po, Tay. Maraming salamat po sa lahat ng paggabay. Hindi niyo po kami pinabayaan, lalo na po sa akin. So, lahat po ng kabutihan po ninyo will never be forgotten. Asahan po ninyo ng inyong kapulisan ay
mananatiling naririto upang magbigay po ng serbisyong tama para po sa ating mga kababayan. On behalf of the 225 strong men in uniform of the Philippine National Police, on behalf of the 225,000 men and officers of the PNP, we would like to render our snappiest salute to the Commander-in-Chief. Maraming salamat po, Tay, sa lahat po ng tulong ninyo sa PNP.